Sinabi ni Reper Dan Fernandez ng lungsod ng Santa Rosa noong linggo na umaasa siyang dumalo sina dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senber Ronald de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police at Senber Bongo sa pagdinig na isinasagawa ng Quad Committee ng Kamara ng mga Kinatawan. Pinumunuan ni Fernandez ang Komite sa Pampublikong Kaayusan at Kaligtasan na bahagi ng Quad Panel. Nakarating na sa kaalaman ng publiko ang seryosong mga akusasyon laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga Senador Bongo at Pato de la Rosa sa investigasyon ng Quadcom. At dahil sa bigat ng mga paratang na ito, umaasa kami na dadalo sila sa mga pagdinig upang direktang harapin ang mga alegasyon na ito, sabi ni Fernandez. Sa pagdinig ng Quad Committee noong Agosto 20D, isang bilanggo na si Leopoldo Tan Jr. ay nagugnay kay Duterte sa pagpatay noong 2016 sa tatlong Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm. Ibinunyag din ni Police Caller Jovi Espenido ang umano'y reward system sa pagpapatupad ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Si Espenido, isang mahalagang tangtauhan sa kampanya kontra droga, ayon ang mga pondo ay idinaan kay Go. Si De La Rosa na namuno sa Philippine National Police sa mga unang taon ng kampanya kontra droga ay inakusahan ng pagbibigay ng utos sa mga pulis na in-neutralize ang mga hinihinalang drug suspects na na-interpret bilang kautusan na patayin. Sinabi ni Fernandez na ang pagdalo ni Duterte, De La Rosa at Go ay magbibigay sa kanila ng mahalagang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at linawin ang kanilang mga papel sa mga patakaran ng nakaraang administrasyon laban sa droga. Inakusahan ni De La Rosa na ang affidavit ni Espenido ay imbento. Sinabi ni Rep. Hesher Bienvenido Abante Jr. ng ika-6 na distrito ng Maynila na chairman ng House Committee on Human Rights na bahagi rin ng Quad Committee na dapat samantalahin ni Duterte, Go, De La Rosa ang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang reputasyon. Samantala, sinubukan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na harangin ang Commission on Audit mula sa pagsusumite ng ulat ng audit sa paggastos ng confidential funds ng OVP sa Appropriations Committee ng Kamara ng mga Kinatawan, ayon kay Repeter Gervil Luistro ng Batangas noong linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Luistro na ang ginawa ng OVP ay katumbas ng pagsugpo sa impormasyong pampubliko. Nang humarap siya sa Appropriations Committee noong nakaraang linggo, nagkaroon ng mainit na palitan ng salita si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa mga miyembro ng panel dahil sa patuloy niyang pagtanggi na talakayin kung paano ginastos ng kanyang tanggapan ang confidential fund nito. Sinabi ni Luistro na si Undersecretary at Chief of Staff ng OVP Zuleika Lopez sa isang liham na may petsang Agosto 20 ay pinayuhan ng COE laban sa pagsunod sa subpoena duces tecum ng komite para sa Notice of Disallowance at mga audit ng confidential funds ng OVP at Department of Education and Ed para sa 2022 at 2023. Ayon sa OVP, ang subpoena ay maaring hindi balidong ipatupad dahil sa likas na katangian ng confidential funds. Si Duterte ay kalihim ng edukasyon hanggang siya'y nagbitiw noong Hulyo. Binigyang diin ni Luistro na ang konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso na suri ng paggastos ng pondo ng publiko ay hindi lamang isang karapatan kundi isang tungkulin. Responsibilidad natin na tiyakin na ang bawat piso ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ay ginagastos para sa itinakdang layunin at hindi inaabuso. Dagdag pa niya, ang pagsusuri nito ay hindi lamang tungkol sa pag-apruba ng mga budget. Kasama rin dito ang patuloy na pagsusuri sa kung paano aktwal na ginagastos ang mga pondong ito, lalo na pagdating sa mga sensitibong alokasyon tulad ng confidential funds. Ang confidential funds ay nilayon para sa mga tiyak at sensitibong layunin na nangangailangan ng mas mataas na antas ng diskresyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sila ay hindi nasasaklaw ng oversight. Ang publiko ay may karapatang malaman kung ang mga pondong ito ay ginagamit ng maayos at tungkulin ng Kongreso na tiyakin ito sa pamamagitan ng mga audit at iba pang mga hakbang sa investigasyon, sabi ni Luistro. Sinabi ni Luistro na ang Kongreso ay may konstitusyonal na tungkulin na suriin ang mga budget ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Ang pagsusuring ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad. Ito ay tungkol sa pagtitiyak na ang pera ng tao ay ginagamit sa paraang tunay na nakikinabang sa publiko. Kapag ang isang opisyal ay nagtangka na itago ang mga detalye ng paggastos, ito ay sumisira sa tiwala na ipinagkaloob ng publiko sa kanilang mga leader, dagdag niya.
Sinabi niya na ang prinsipyo ng separation of powers ay tinitiyak na walang sangay ng pamahalaan ang gumagana ng walang kontrol. Ngunit pagdating sa oversight ng mga pampublikong pondo, ang prinsipyong ito ay dapat magbigay daan sa pangangailangan para sa transparency at pananagutan. Sa isang panayam sa radyo, binanggit din ni Pimentel ang mga alalahanin tungkol sa pag-ulit ng mga programa ng pamahalaan ng OVP. Iminungkahi niya na sa halip na magkaroon ng hiwalay na budget para sa tulong panlipunan, dapat umasa ang OVP sa mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development upang magbigay ng tulong kapag kinakailangan. Ito ang hinihingi ng konstitusyon at ito dapat nakatutok ang ating atensyon, sabi niya. Hindi umano tungkulin ng pangalawang pangulo na mamahagi ng mga school bag, magpatakbo ng mga ruta ng bus o mamahagi ng mga libro, aniya. Sinabi rin niya na ang Senado at ang Kamara ng mga Kinatawan ay dapat seryosong isaalang-alang ang pahayag ng pangalawang pangulo na ipinapaubaya niya sa Kongreso ang pagpapasya sa iminungkahing P2 billion budget ng OVP para sa 2025. At ilang beses na niyang inuulit yon na ibig sabihin ay seryoso siya tungkol dito. Sinabi rin niya ang parehong bagay sa Senado, dagdag pa niya. Dagdag pa ni Pimentel, hindi niya lang ito sinabi sa Kongreso ngayon, sinabi rin niya ito nakaraang taon sa mas magalang na paraan. Kaya dapat patunayan ng Kongreso ang sarili nito. Huwag lang magpakita ng tapang, tapos panatilihin lang ang budget na pareho. Hindi lang dapat magpakamatapang ang Kongreso sa mga pagdinig tapos aprubahan lang ang budget na pareho. Kung ipapakita mo ang tapang, siguraduhin na aayon ang budget sa konstitusyonal na tungkulin ng pangalawang pangulo, sabi niya. Duterte sa 2028 sinusulong ni Panelo. Si Panelo wala, pero depende, 'di ba? Malay nyo gusto natin lang kasi ang dami nagtatanong sino ba ang pwedeng maging Vice President ni Sara Duterte? Kung sino-sino lang yung gagawin natin Vice President at pwede naman si Tatay Digong, gusto niya pa okay na okay yan. Ito po, sinusulong po to ni Panelo. Ito pong Duterte, no? Actually, matagal na to, no? Yung Duterte. Narinig natin yan noong 2022, no? Yung gusto natin patakbuhin si Sara Duterte na presidente. At ako personally, yung hinahabol ko kasi yung sayang no, yung mga regional votes. Strategic yung geopolitics, no, yung kinakailangan marunong ka rin ng pamumulitika gamit yung mga ano kasi BP Sara malakas siya sa Visayas at Mindanao, no. So kung kulang na kulang sa Luzon, 'di ba? Para makatiyak talaga. Ako, 'yun yung paniniwala ko. Pero syempre, kung pwede pa si Tatay Digong, wala naman pong problema ron dahil pambuong Pilipinas po yung kasikatan ni Tatay Digong. Sa mga nagsasabi po na pwede ba 'yan? Nagawa na po nila sa ano 'yan. Nagawa na po nila 'yan sa Davao, 'di ba? Sara Duterte Mayor, Tatay Digong yung vice at vice versa, no? Kung hindi ako nagkakamali. Ito po ay pinahayag nito ni Attorney Panelo na in-advise niya, no, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor, kailangan mo ang Davao, ipakita mo na you're leading that. And then, sa 2028, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte tandem, lahat ng kaalyado mong bumaliktad, babalik sa iyo kasi sigurado kayong panalo. Iyan yung magandang payo, no? Dito, ako, wala talagang tatalo. Wala talagang tatalo doon sa tandem na yun, no? Ako personally, sabi ko nga, geopolitics, gusto ko taga Luzon, no? Yung makatandem ni BP Sara. Pero kung available naman si Tatay Digong at gusto niya maging Vice President at pumayag naman si Inday Sara na
maging Vice President niya si Tatay Digong. Wala na maganda. Maganda 'tong ginagawa ni Panelo kasi nagbibigay po siya ng mga option para pag-isipan. ang ang battle kasi ngayon, no? Threat talaga si VP Sara no? Lahat na nangyayari na 'yan sa Kongreso, sa mga tayong mga Duterte supporters, alam po natin yung nangyari, no? Masaya tayo sa ginawa ni VP Sara. Hindi po nakakahiya yung ginawa ni VP Sara. In fact, tuwan-tuwa po ako kasi hindi siya nagpa-trap, no? Alam niyo naman may script, meron po silang plano, sabi nga nadudulas nga si Kimbo, stick to the plan, no? Mag-stick sila sa plano. Ang problema naunahan sila lahat ni VP Sara, no? Hindi nila po pwede na maganda yung sinasabi ni VP Sara, yung shiminit na pinalalaganap nila. Actually, ang ganda po nun no? Yung shiminit na yun. Kasi ang ibig sabihin ni VP Sara, she may not like. She may not like, di ba? Hindi lang tayo maano rito yung, hindi lang uso sa atin yung discrimination, racial discrimination. Kasi pare-pareho lang tayong Pilipino, yun lang natin. Pero kung sa US po yan, grabe na po, no? Magsalita ka lang na salitang negro doon, yari ka na, no? Talagang yung racist. Dito kasi hindi matatawag na racist, pero yung superiority, no? Superiority ng Imperial Manila. Yan diyan nagmula yung shiminit na yan, 'di ba? Yung kung ganun ang dating, kasi ang kinakantsawan doon yung pagsasalita ni VP Sara ng she may not, 'di ba? She may not, she may not. Siguro Visayan anthem, Visayan anthem. Visayan yung diction, 'di ba? Yung Imperial Manila na mas angat kami dahil kami mga taga Manila, no? Mas angat kami sa inyo dahil yung salita nyo ay salitayan ng mga katulong, salita. Ganyan yun Hindi lang natin inaangguluhan sa ganun, no? Hindi kasi tayo sanay sa ganun Hindi pa uso sa Pilipinas na at saka hindi mahilig ang mga Duterte at mga Duterte. Palaban tayo Palaban yung mga Duterte. Pati yung mga supporters. Hindi tayong paawa effect. Hindi tayo paawa effect. Okay. Napag-uusapan yung shiminit na yan. Thank you nga tayo kasi pati po sa kagustuhan ng lahat ng mga kalaban natin nasirain yung mga Duterte. Pinatulan niyan pati ng mga media Kalat po ngayon sa social media, hindi lang po social media. Hindi lang po yung mga followers, hindi lang po nag-a-appear yung shiminit sa mga social media sa Twitter, Facebook at saka sa YouTube. Pati po yung mga traditional na mainstream media, lalo na yung mga dyaryo, hindi ko alam yung mga TV station, no? Shiminit pinopromote nila. In fact, natutuwa tayo kasi hindi po kinakailangan ni VP Sara na mag-hire ng mga PR. Hindi niya kinakailangan mag-hire o magbayad ng mga tauhan para lagi siyang nasa news. Kusa, alam niyo yun, kusa siyang nasa news. O ngayon, badong, nasa news nga pero sinisiraan naman siya. Immaterial na yun Basta, yun nga sabi, no, negative or positive is still publicity. Pero hindi yan yung point Ang point diyan, lagi siyang pinag-uusapan, di ba? Yung mga Duterte, hindi lang po si VP Sara. Yung mga Duterte laging laman ng balita. Hindi po sila ini-snub. Ang hirap po kasi nung
nung ang dami mong ginagawa pero halos walang mag-cover sa'yo. Yan yung problema ng mga halimbawa ng mga aktibidad ng mga KOJC, yung mga rally-rally, yung mga maisog rally. Hindi po kino-cover yan ng mainstream media. Ito po si BP Sara, kino-cover ng mainstream media, pati ng mga vlogger. Kaya doble-doble. Inggit lang po, no? Nainggit lang po. Alam po yan ng mga PR practitioner. Alam din po yan ng mga kalaban ni BP Sara sa politika. Pero tinitignan lang nila, nasisiraan naman, nagiging negative. Ito po kasi yung puhunan ng mga Duterte. Okay, talagang sa totoo lang, pwede naman po eh. Nangyari na po yan kay Vice President Jejo Marbinay. Yung binomba siya ng nakakatawa. Si Ray. Yun lang. Yun lang panira mo sa akin. Dinagdagan mo pa nga, 2.5 lang nga ako. Okay. Balik tayo. Balik tayo kay balik tayo rito kay BP Sara. Nangyari na po yan eh, di ba? May history na po na number 1 Vice President, number 1 sa mga rating, tapos na unti-unti nasiraan hanggang bumagsak ng bumagsak. Bakit hindi po nangyayari yan kay BP Sara? Okay, kaya po hindi nangyayari kay BP Sara kasi yung po pinuhunan po ng mga Duterte, yung puhunan ng tatay niya, di ba? May proyekto talaga eh. Kitang-kita po yung proyekto ni Tatay Digong. No, hindi na po yan kahit na anong paninira ninyo. Pwede naman sanang mabura na yung mga kasi sobra kakampi nyo na lahat eh. Kakampi nyo yung oligarko, kakampi nyo yung mainstream media, ang dami nyo pang bayarang vlogger. Okay. Lahat pumapabor na sa inyo. Yung buong kongreso sa inyo. Halos lahat ng politiko, lokal sa inyo lahat. Pero bakit hindi pa rin nyo mapaniwala yung mamamayan? Ang problema ninyo, kakaiba yung tatay. Yung si Tatay Digong. Grabe talaga. Di ba sabi niya nga, hindi niya kinakailangan ipagmalaki yung nagawa niya. You just look around. Di ba? You just look around. May masasabi, ito kay Tatay Digong to, kay Tatay Digong. You just look around, alam mo yung may proyekto. Hindi kinakailangan, ito po, tong gobyerno na to, sa followers mismo, sige nga, ano na nagawa ni Marcos? Mag-iisip pa ng mga, yung huhukayin pa nila kung saan, no? Isa lang naman po talaga yung nagawa ni Pangulong Marcos. Nabawasan niya yung kahirapan. No? Tama naman yun kasi 21 pesos hindi na mahirap eh. Anyways, balik tayo rito. Kahit na anong gawin yung paninira kay BP Sara, hanggat walang proyekto si BBM, wala pa rin yan. Di ba? Okay. Sinisilip nyo, confidential fund ni BP Sara. Pero hindi nyo sinisilip yung confidential fund ng iba. Sinalang nyo ba yung Office of the President, yung confidential fund? Hindi. May confidential fund ba ngayon yung Office of the President? Meron. May confidential fund ba lahat ng mga opisina ng gobyerno? Meron. Pero bakit si BP Sara lang yung pinatigil nyo yung confidential fund? Di ba? Doon makikita na hindi talaga yung ginagawa nyo, hindi naman talaga yan para kay sa bayan. Para lang siraan talaga si BP Sara. Thank you very much muna kay Kati Flores na nagbigay sa atin ng 699. Walang issue sa akin ang diction ni BPSD. Mas gusto ko na pati yung work ethics niya than BBM na
uutal pag ambush interview tapos wala namang nagawa. Tsaka hindi naman po siminat. Sa akin nga tama yun eh. Siminat. Ang ganda nga ng indayog ng boss ni. Kasi sila, anyways, yun yun eh, no? Balik tayo rito sa Duterte. Bakit nagiging katanggap-tanggap na sa akin kalaunan yung Duterte, no? Una, alam po ninyo, hindi sapat ngayon na manalo si VP Sara. Grabe tong kalaban, nakita nyo na, no? Nung panahon ni Duterte, parang ang feeling natin na nakuha niya na lahat eh. Yung mga dating kalaban nakuha niya, yung pala pansamantala lang dahil takot lang sila sa power ni Duterte. Nung nawala kagad si Duterte sa power, kahit nariyan pa yung anak, kahit vice president pa yung anak, hindi nila iniinda, no? Talagang totally. Hindi na nila kinikilala yung power ni Tatay Digong. Ang point ko, kinakailangan din talaga na matatag yung vice president ni Sara Duterte sa 2020. Kasi, alimbawa, na-realize nung mga kalaban ni Sara Duterte, yung pinoproject nila na yung may ambisyon na maging prime minister or president, na-realize niya na kahit na anong gawin ko, hindi ko tatalunin to si Sara Duterte bilang presidente. Mag-change tactic sila. Gawin nila ang paraan para maging vice president. Di ba? Kung ang lineup ni VP Sara, president yung malakas, tapos yung vice president niya kahit sino na lang. Kaya may sense eh. Naisip ko rin habang, may sense. Ako naisip ko ngayon, maganda rin yung Duterte kasi mawawalan sila ng threat na patalsikin si Sara Duterte. Parang ganito kasi, kung tataktikahan nila si Sara Duterte na hindi tayo mananalo, hindi ibigay na natin yung ulo kay Sara Duterte, kunin na lang natin yung vice president, tapos the rest, isolid natin yung mga senator. Kasi ang malakas lang naman si VP Sara eh. Yun yung iisipin nila. Kaya, tapos, tsaka natin i-impeach. Di yung kung magba-vice president lang yung nag-ambisyon, dun yung way niya, no? Mag-vice president ka muna dahil hindi mo naman kayang talunin si Sara Duterte na presidente. Impeach nyo na lang. Impeach nyo na lang. Kunin mo na lang yung suporta ng mga senador at mga congressman. Pwedeng kaya bagamat long shot yun, pero given ng paraan ng pamumuno ng mga Duterte na hindi naman nila tinatanggalan ng kapangyarihan yung vice president. 'Di ba si Tatay Digong wala naman siyang pakialam kay Leni Robredo. Para sa hindi po nakakaalam may disallowance din po yung Office of the Vice President ni Leni Robredo. Pero bakit hindi naging issue? Kasi hindi naman threat si Leni Robredo. Bakit issue lahat ng gawin ni VP Sara? Kasi threat siya. Yun lang po yun. Okay. Kung Duterte yan, wala silang magagawa. Mananalo dalawang Duterte. Kahit impeach nila si Sara, si Tatay Digong pa rin ang presidente. Di ba?